Unahin ko munang ibati ang aking pastor, Manny Avena, kasama ng Valley View Baptist Church sa inyong anniversary. Dahil pinagbili niya na ipabot ko ang kanyang pagbati sa inyo. Narito naman ang miyembro nila, si Jana. At susunod yung aking pagbati. If it had not been for the Lord, sa mga karanasang dinaanan nyo, mga pagsubok na hinarap, mga hamon ng buhay tungo sa pagbabago, reforming, ayon sa salita ng Diyos, according to the Word of God, na hindi titigil habang buhay. Una, bilang iglesia, pagbati mula sa Christ Community Church, Taytay, Rizal Province, isang pribilehiyo na makasama kayo sa unang taon ng inyong anibersaryo. Kaisa namin kayo at kasama sa pananalangin bilang iglesia. Mapagbiyaya ang Panginoon sa inyong unang taon. Ibig sabihin nito, may mga susunod pang mga taon. Mga taon na huhubog at susubok sa inyong pananampalataya. Sa inyong relasyon, una sa Diyos, at pangalawa sa kapatid sa iglesia. Pananampalataya na inaasahan, lalago, lalakas at lalalim. Matututunan pa ninyong mabuhay at umunlad sa pagtitiwala at pagsunod. Dahil matututunan yung makinig na may pananampalataya o makinig mula sa pananampalataya o hearing by faith na may pagpapasakop at pagsunod. Mula sa salita ng pastol ng inyong kaluluwa, gamit ang pangangaral at pagtuturo. Mula sa pulpitong katulad nito, sa bahay-bahay, maging sa mga natatanging okasyon katulad ng anniversary o ng mga conferences. Salitang kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsansala, pagsaway at pagsasanay. Salitang tanglaw sa landas ng inyong buhay na ibinukod para kay Kristo. Buhay sa ilalim ng kanyang gobyerno na may otoridad sa bawat aspeto nito. Magkakaiba man ang inyong kakayahan na maipaglilingkod, taglay naman ninyo ang nagkakaisang katangian ng pagmamahal. Pagmamahal mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Gagamit kayo ng mga kakayahan para sa ikabubuti ng lahat. Mula sa layuning parangalan ang nag-iisang Panginoong Jesucristo. Yan ang para sa iglesia. Ikalawa, bilang may relasyon sa ibang iglesia. Narinig ko kanina ang EFAN, Evangelical Fellowship Up North. Bilang iglesia, kailangan ninyo ang ibang iglesia. At yan ay pinatunayan sa inyo providentially nung isa sa ayos ang inyong iglesia sa liwanag ng bagong tipan or put or set it in order. Katulong nyo ang ibang mga iglesyang nauna sa inyo na tumahak sa Reformation. Kung paanong kailangan ng Kristiyano ang ibang Kristiyano. Dahil may mas malaking katawan ni Kristo, lahat ng Kristiyano. Ano naman ang pangalan nila sa karatula. Gayunman, babakuran natin ang pakikisama sa liwanag ng katotohanan na kay Kristo. Sa liwanag ng pagliligtas na nasa Kanya. Sa liwanag ng mensahe ng Ebanghelyo. Kaya evangelical. So anumang kamali ang nakapalibot dun sa katotohanan ng evangelical yung church, it is a church because of the gospel or the saving works of Christ. Sa liwanag ng katotohanan ng Ebanghelyo bilang mensahe ng pagliligtas. Mensahe ng pagliligtas para sa buhay na sasailalim sa pamamahala ni Kristo. Pamamahala sa bawat aspeto ng buhay bilang Kristiyano. Simply put, pamumuhay sa ilalim ng otoridad ng Panginoong Hesus. Sa liwanag ng kanyang mandato, teaching them to observe all things I have commanded you. At napakarami niya. Saan dadaan yan? Sa pulpito. Na ang primary means ay preaching and teaching ng inyong ordained or set apart office bearer.
at sa mga bisita na kinikilala ng iglesia. Kaya, may the Lord find you faithful now. Dahil kung hindi ka tapat ngayon, kailan? Walang pangako mamaya. Lalo walang pangako bukas. Ang katapatan ay ngayon. Kung paano ang kaligtasan ay ngayon. Maging ang pagsunod ay ngayon. There are no promises tomorrow. Not today or now. So may the Lord find you faithful now. Sabi nga ng inyong inawit, may all who come behind you find you faithful. Naway nag-aapoy ang inyong debosyon. At may bakas na iiwan kayo, bakas ng pagsunod. Hindi bakas ng pagsuway. O hindi bakas ng panlalamig. Or kung ano man. At yung buhay na iniwan ninyo ay magsilbing inspirasyon. Mas babasahin nila ang buhay ninyo kaysa pakikinggan ang sinasabi ninyo. That's the fact of life, and even in the Christian life. Mabigat yung teaching natin. Kaya mas babasahin nila kung paano natin ipinamumuhay yung katotohanan. Mas madali nilang mabasa yon. Kaysa umupo sa atin, mag-lecture, at maging articulate. Kaya yun po ang aking personal message sa inyo, mga kapatid sa Lamot Reformed Baptist Church. At sa ating unang concern, 1 Corinthians 12:27-30, ang pamagat ng ating pangangaral na may pagtuturo ay ang katawan ni Kristo. 1 Corinthians 12, pasensya na po kayo, wala akong dalang physical Bible. Ang Bible ko narito sa electronic, or chapter 12, 27-30. Yan ang isa sa unang ibinigay sa atin ng inyong pastor. Hayaan niyo po na basahin ko sa Ingles. For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. For in one spirit we are all baptized into one body, Jews and Greeks, slaves or free, and all were made to drink of one spirit. For the body does not consist of one member, but of many. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, that would not make it any less a part of the body. If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? But as it is, note, God arranged the members in the body, each one of them, as He chose. If all were a single member, where would the body be? As it is, there are many parts, yet one body. The eye cannot say to the hand, I have no need of you. Nor again the head to the feet, I have no need of you. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And on those parts of the body that we think less honorable, we bestow the greater honor. And our unpresentable parts are treated with greater modesty, which our more presentable parts do not require. Note, but God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it, that there may be no divisions in the body, but that members may have the same care for one another, na pinakikita sa pagmamahal, sa katangian ng pagmamahal, 1 Corinthians 13, sa pamagitan ng paglilingkod.
If one member suffers, all suffers together. If one member is honored, all rejoice together. At kukunan natin ng convincing examination in a practical way ang point na ito. Now you are the body of Christ individually, members of it. And God has appointed the church. First apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all works miracle? Do all possess gifts of healing? Do all speaks with tongues? Do all interpret? Obvious ang sagot. At mamaya na natin basahin yan sa second lesson. Let's pray. Maraming Diyos, kalugdan po ninyo ang paraan ng aming pagbubulay ng inyong mga salita at naway dumating itong malinaw sa pinaka-simpleng kaisipan na taglay ng aming kasama sa lugar na ito. Dahil tulad ng inyong sinabi, kung saan malinaw na naipangangaral ang inyong salita, naroon ka na nangungusap kahit na sa pinaka simpleng mag-isip at makinig. Kaya luwalatin niyo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Sa gayon, maparangalan namin kayo. Hindi lamang ito magdulot ng kaalaman, katiyakan sa katotohanan, kundi malakaran namin tungo sa patuloy na pagbabago ayon sa wangis ng aming Panginoon Jesucristo sa liwanag ng inyong mga salita. Alang-alang sa kapurihan at kaluwalhatian ng inyong pangalan. Amen. All for one, one for all. Parang in short, ito yung sense ng binasa nating text, di po ba? None for ourselves, but for our church. None can claim to be the whole, but none is excluded. So at least yan ang summary, idea ng ating text. All for one, one for all, none for ourselves, but for our church. None can claim to be the whole, but none is excluded. Pansinin, may mga susing imahin ang iglesia sa bagong tipan. Mga imahing larawan ng Trinidad ng Diyos. Una, people of God or mga tao ng Diyos. Tumutukoy daw yan sa katayuan ng iglesia ayon sa pagtawag ng Diyos. Tinawag niya ang kanyang mga tao. They will be His people and God will be their God. The people of God. Pangalawa, temple of the Holy Spirit. Ito naman ang kalagayan ng iglesia bilang ibinukod at pinapaging banal. At ang huli, itong tatalakayin natin, ang katawan ni Kristo. Nakita nyo ba ang Trinitarian elements? The people of God, the temple of the Holy Spirit, and the body of Christ. Ang iglesia, ang katawan ni Kristo. Hindi sinabi na ang iglesia ay tulad ng katawan. May pagkakaiba yun ayon sa ating mga teologo. Ganun pa man sa atin, hindi natin binibigyan yun ng pansin. Simpleng pag-iisip lang meron tayo. Pero dito, maliwanag ng iglesia ang katawan ni Kristo. Kaya mula dyan, bubuo din natin ang ating pahayag sa usapin ng mga espiritual na kaloob
ang nakaluluwalhati kay Kristo ang may makalangit na pinagmulan. Hindi na bago ang ecstatic experiences sa panahon ng bagong tipan. Dahil meron yan ang mga pagan communities, ang mga pagan rituals. Kaya inugat ni Apostol Pablo sa chapter 12, 1 to 3, if it is from the Holy Spirit, it will glorify Christ. Pagka ang nag-glorify dyan yung sarili, ibang spirito yun. Dapat na mag-glorify ang Panginoong Yesus. Di ba yun ang ministry ng Holy Spirit sa Upper Room Discourse sa John 14:16? He will glorify me. So lalo na yan, mga ecstatic or supernatural events or experiences while gathered as God's people. So hindi na bago yan. Kanya lang, ang nakaluluwalhati kay Kristo ay ang spiritual na kaloob o kakayahan. Dahil ito'y may makalangit na pinagmulan. Galing ito sa Diyos. Chapter 12, 1 to 3. Layunin ng mga kaloob na ito ay upang malaman ang pagkakaiba sa pagitan ng huwad at tunay na kaloob. Kaya ang issue at the end of the day sa paggamit ng spiritual gifts or kakayahang makapaglingkod, sino ang naluluwalhati? Paano ine-exercise? So yan ang dalawang panukat kung yan ay galing sa Diyos or para sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang nagbigay ng iba't ibang kaloob para sa ikabubuti ng katawan. Chapter 12, 4 to 11. Para sa ikabubuti ng bawat isa ang gamit ng mga kaloob na paglilingkod. So, hindi yan personal consumption. Hindi yan for personal use. Ang mga kaloob mula sa Diyos ay sa paglilingkod. Para sa kapatiran. For the body. Chapter 12, 4 to 11. Para sa kabubuti ng bawat isa ang gamit ng mga kaloob na ito. Sa iglesia bilang katawan, bawat bahagi ay kagamit-gamit at kailangan. At walang isa man ang baliwala. Dahil dito, kailangan kilalanin ang Diyos, ang naglagay sa isa at sa mga kasama niya upang buuin ang katawan bilang iglesia. Kaya hanggang sa pinakahuling bahagi ng iglesia, ng miyembro ng Lamot Reformed Baptist Church, ay mahalaga. Walang itsapwera. Tungkulin mo, bilang bahagi ng iglesia, na alamin anong kaloob meron ako. More on that mamaya sa application. So, bawat isa ay magtataguyod ng iglesia sa pagmamalasakit dito, chapter 12, 12 to 26. Ramdam dapat natin o ramdam dapat ng lahat ang isa dahil ang katawan ay maraming bahagi. Napakasimple po at napaka-straightforward. Hindi mo kailangan ng teologo para makasunod sa sense, sa malasakit ni Apostol Pablo sa usaping ito, kaugnay ng paano ko kikilos bilang bahagi ng iglesia, anong gagamitin kong kakayahan, at para saan, paano. At dyan, sa text natin, chapter 12, 27 to 31, ang pagmamalasakit sa isa't isa ang susi ng relasyon sa iglesia. Pagmamalasakit sa isa't isa. Sa ngalan ng pagmamahal. Sabi ng 13 following. Binibigay kasi ng Diyos ang mga kaloob ayon sa kanyang kaluguran, tungo sa paglilingkuran para sa kanyang kaluwalhatian. Chapter 12, 27 to 31. Kaya pansinin ninyo, bagaman soberanong nagkakaloob ang Diyos sa mga bahagi ng iglesia, ang Diyos ang naglalagay
sa bawat miyembro ng iglesia ayon sa kanyang kaluguran. Iba't iba ang pamamaraan para mamulat ang isang Kristiyano sa usapin ng pananampalataya kay Kristo at sa buhay sa ilalim ng kanyang gobyerno. Sa liwanag ng kanyang mga salita na dadaan sa pangaral at pagtuturo habang nagtitipon. Sa ganung paraan tayo pinagpapastoran ng pastor o ng Panginoon bilang pastor ng ating kaluluwa. Ang magagawa lang namin bilang mga pastor na office bearer ay tingnan kung according to the word of Christ ang pamumuhay natin. Outwardly. Kasi may manifestation yan. So yun lang ang makakapa namin. Hanggang doon lang kami makakarating. Pero yung kaibuturan ng puso ninyo, motive ninyo, reason ninyo for doing those things, hindi namin makakapayan. Only the Lord. Pero may salita tayo. May salita kami na pamantayan at basihan ng paghatol if you are walking in the light or in disobedience. So, bagaman soberanong nagkakaloob ang Diyos sa mga bahagi ng iglesia, walang kontradiksyon kay Pablo na hangarin ang pinakamahalagang kaloob tulad ng sinabi niya sa chapter 12, kaya hindi ko binasa at babasahin ko ngayon. But earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. Higher gifts, or the way we use our gifts. Saan ba direksyon natin? Sa liwanag ng pagmamahal. Dahil kung walang pagmamahal, next lesson yan. Kaya ngayon, ang ating proposition, ang kaugnayan ng mga nakikristo sa isa't isa ay pinatutunayan sa pagiging bahagi ng iglesia. Narito ka dahil nakipag-isa ka kay Kristo. At least, nagpahayag ka ng pananampalataya. Na bilang makasalanan, wala kang pag-asa na matanggap ng Diyos maliban kay Hesukristo na namatay para sa makasalanan at muling mabuhay upang makamtan natin ang buhay na ibinibigay niya, bunga ng kanyang pagliligtas. Buhay sa ilalim ng kanyang, ang term ko, ilalim ng kanyang gobyerno, sa ilalim ng kanyang otoridad. Na ilalabas, mahayag through the preaching and teaching, or simply put, through the ministry of the word. Whether it is personal, by home context, or congregational context. The word. Dahil yun ang mabisang ginagamit ng Banal na Espiritu to mold us into Christ's image. Na doon tayo predestined. Di ba? Romans 8. So, ang kaugnayan ng mga nakikristo sa isa't isa ay pinatutunayan sa pagiging bahagi ng iglesia. Kaya dapat matiyak mo bilang bahagi ng Lamot Reformed Baptist Church at bilang bahagi ng ibang church na nire-represent nyo, mga kapatid, na nadyan ka sa church na yan dahil nakipag-isa ka kay Kristo or kaisa mo si Kristo. Dahil mamimiss mo ang purpose ng membership na may eldership and diaconate, office bearer, sa kaayusan ng iglesia para maging in order ang church. Baka ikaw pa rin ang masunod pag na-miss mo yan. O insist mo yung sarili mo. Na sabi ng love does not insist himself. Dahil may leadership, may office bearer, may pastor dyan. More on that sa bukas, sa sermon. So, ang kaugnayan ng mga nakikristo sa isa't isa ay pinatutunayan sa pagiging bahagi ng iglesia.
At pinatutunayan sa paglilingkod sa pamamagitan ng mga espiritual na kaloob. Dahil naduto ka bilang bahagi ng iglesia, taglay ang kaloob na espiritual. Yung binasa natin sa Romans 12, sa 1 Corinthians 12. Meron pang Romans 12. Meron pang Ephesians 4, 12 and 16. So, apat na malalaking section ng salita ng Diyos para makita natin na hindi lahat pare-pareho ng kakayahang maipaglingkod sa kapatiran. Ang larawan niya, hindi lahat mata, hindi lahat tenga. Obvious ba yun? Di ba? So, given yung pagkakaiba, kanya lang sa pagkakaiba-iba, nagkakaisa mula sa pagmamahal at sa layuning pagtibayin ng iglesia or maging matibay ang iglesia, maging malusog ang iglesia. Na ang dulo, kaluwalhatian ni Kristo. Kaya mula dyan, ang ilang punto. Una, natatangi ang relasyon ng iglesia kay Kristo. Chapter 12, verse 11. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Kanginong kalooban ultimately ang nasunod? Bakit naging bahagi ka ng Lamot Reformed Baptist Church? Kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbigay sa. Ibig sabihin, alam ng Diyos, kailangan ka ng church na ito. Kung paanong alam ng Diyos, kailangan mo ng church. Oh. Verse 18. Verse 18, another text. Hindi ko yan dadaanan verse by verse. But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He chose. So God sovereignly chose you and placed or put you into this church. So mahalaga yan, mga kapatid, na baunin bilang tuntungan, nalalakaran mo, inilagay ako ng Panginoon dito, ang Panginoon ang naglagay sa akin, kasama ng pagkakaloob niya ng kakayahang maipaglingkod sa iglesyang ito. Maipaglingkod sa ikatitibay dahil doon maluluwalhati ang Panginoon. Hindi siya naluluwalhati, at least initially, sa split ng church or sa conflict ng church or sa division ng church. Pinapagalitin nga ni Paul ang Corinthian believers dahil sa division. Hindi nakakalugod yan. At lalo hindi nakakalugod yan sa mga makakakita sa atin or makakarinig sa inyo na kayo nagkakagulo, biting and devouring one another. Yun ang term ni Paul sa Galatians. Hindi yan maaari. Dahil ang bawat isa ay narito at may kakayahan na pagtibayin ng iglesia, to edify. Hindi para wasakin ito, o hatiin ito, o bigyan ito ng miserableng pag-iral dahil sa iyong presensya. So, walang bahagi ng iglesia na hindi kailangan, mula sa mga may opisinang pastor at diakono hanggang sa pinakabagong magiging bahagi ng iglesia. Lahat ng bahagi ng iglesia ay may relasyon kay Kristo. Kaya yun ang proposisyon natin. Ang kaugnayan ng mga na kay Kristo sa isa't isa ay pinatutunayan sa pagiging bahagi ng iglesia at paglilingkod gamit ang kanyang kakayahan. Sa liwanag nito, sinisikap natin na bawat tatanggaping bahagi ng iglesia ay may salaysay ng pagliligtas, patotoo ng conversion mula sa buhay sa kasalanan, kinatagpo ng biyaya ng kaligtasan ayon sa mensahe ng Ebanghelyo tungo sa buhay katwiran ng pagsunod kay Kristo. Kaya kung totoo
na ang pagiging miyembro ng iglesia ay manifestasyon ng pagiging kaisa ni Kristo, ay dapat meron kang patotoo. Di po ba? Kaya may lugar ang conversion testimony. Katulad ng narinig natin kanina sa isang kapatid na nagbigay ng patotoo. Dahil kailangan makapa natin yung given unity in the Spirit. Yung pagkakaisa ng kaligtasang na kay Kristo. Kasi diyan nakakapa, iisa ang ating espiritu. Wala kang bitbit na ibang espiritu. Iisang espiritu na nagbukod sa atin, nagbukod sa atin, nagbibigay ng unawa sa atin, at nagbibigay ng kapangyarihan para maging kagamit-gamit sa iglesia. Sabi nga ni Paul kay Timothy, somewhere in Timothy chapter 2, ng mga mananampalataya, hindi lamang vessel na ibinukod at pinabanal, kundi vessel na ibinukod at pinabanal upang maging kagamit-gamit. Simply put, you are not merely holy or separated to God because of the saving work of Christ, kundi maging useful ka kung saan ka nilagay ng Panginoon na iglesia. Yun ang purpose. Yun ang purpose. Kaya, may lugar ka bilang bahagi ng iglesia. May gagampan ng kantungkulin bilang bahagi ng iglesia. Ang tungkulin mo ay tugisin sa pamamagitan ng iyong mga kaloob ng paglilingkod ang layunin niya bilang bahagi ng iglesia na kanyang katawan. Kaya nga ang tanong, alam mo na ba ang layunin ng Panginoon sa iyo bilang bahagi ng Lamot Reformed Baptist Church? At sa mga bahagi ng iglesyang naririto, alam mo na ba? Nalaman mo na ba anong spiritual na kakayahan na maipaglingkod sa kapatiran? Meron ka. Dapat alam mo yan. Kung hindi pa, ask the counsel of your pastor o yung mga mas matured sa iyo na kapatiran. Makatutulong sila sa kung anong kakayahan meron ka for the edification and health ng iglesia. Dahil kung hindi mo yan malalaman, mamimiss mo ang kagalakan na maging kagamit-gamit sa Panginoon. Yes, masarap maibukod ng Panginoon para sa Kanya. Yung concept ng being holy or separated. Dahil may bago kang buhay, ibinukod ka ng Diyos para sa Kanya. Kaya mabubuhay ka na sa pagluwalhati sa Kanya. At paano mo maluluwalhati ang Diyos? Sa paggamit mo ng mga kakayahang kaloob sa iyo. At marami niyan. Hindi man exhaustive ang Romans 12, ang Ephesians 4, at itong 1 Corinthians 12. At least may makikita kang ano bang meron sa akin? Pero bago mo raw tanungin, anong meron sa akin? Ito ang pinaka-practical. Anong kailangan ng church? Hindi mo na yung kailangan ng building na ito. Hindi, anong kailangan ng church? Ilan ang membership pass? 18. Ilan ang kailangan ng 18 members? Anong kailangan nila? Dapat malaman natin. Dapat malaman mo. Kasama ka nila. So, doon ka magsisimula. Dahil naniniwala ako na yung kaloob na di-discern kapag may pangangailangan. Napaka-practical nito. Nakikita mo ba ang sarili mo bilang bahagi ng kasagutan? O bahagi ng kasangkapan para sa kasagutan or fulfillment? So, yun ang isa. Pangalawa, ang buong katawan ay kay Kristo. Chapter 12, verse 12. For just as the body is one and has many members, and all members of the body, though many are one body, so it is with Christ.
Nasa iglesia ang kapuspusan, ng pakikipag-ugnayan kay Kristo. Sa iglesia ay pinagkatiwala ang pag-iingat, pangangaral, at pamumuhay sa pamamagitan ng nasusulat na salita ng Diyos. Naalala niyo ang sabi ni Paul kay Timothy, the church is the pillar and ground of the truth. Tagapag-ingat ka. Hindi lang yung pastor ang tagapag-ingat. O siya ang pangunahin. Pero ikaw bilang bahagi ng iglesia ay tagapag-ingat. Kasama ng iyong pastor. Tagapagtaguyod. Tagapagpatotoo. Dahil ang karunungan ay ibinigay sa iglesia. Nakamamangha ito. Kaya nga, sinasabi ng mga teologo natin, hindi ito kasya sa isang lokal na iglesia. Pansinin niyo ang sinabi niya sa Ephesians chapter 1, 22-23. Ephesians chapter 1, 22-23. And he put all things under his feet and gave him head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. Mukhang imposible ito sa isang lokal na iglesyang katulad natin. Dahil kakapraso tayo. It speaks of all believers. Kaya we entertain na may universal aspect ang iglesia. At ang lokal na iglesyang ito, sa pagpapahayag ng pananampalataya, ay manifestation or visible expression ng mga bahagi na iglesia. Dahil napakalaki nito para magkasya sa isang lokal na iglesia. Nakamamangha ito. Walang bahagi na iglesia ang hindi kaugnay ni Kristo kung paanong nakaugnay ang mga sanga sa puno, ang mga sangkap ng katawan, gayon ang koneksyon ng bawat isa kay Kristo. Kaya, iwasan natin maliitin ang anumang kakayahan meron ang kapatid sa ngalan ng mabuting kapakanan ng buong iglesia. Hindi mo maaaring sabihin na hindi ka mahalaga. Di ba nabasa natin yun? Pwede ba sabihin ng mata, hindi ka mahalaga? Hindi. Dahil lahat meticulously chosen and set para sa pangangailangan ng iglesia. Kikilalanin natin ang soberanya ng Banal na Espiritu na nagbibigay ng mga kaloob na kakayahan. Kaya, hindi mo maaaring sabihin o isipin, o lalo na sabihin, hindi ka mahalaga. Sinasabi mo ba yan, kapatid, ngayon? Kung merong isa sa 18 members ng Lamot Reformed Baptist Church na matutukso, na isipin at sabihin, hindi naman ako mahalaga eh. Wala naman akong ganong kalaking kakayahan. So, nagkakasala ka na sa pagkukumpara. Hindi yan makakabuti. Sa halip na ikumpara mo ang sarili mo sa iba, tingnan mo ang sinasabi ng kasulatan. Na ikaw bilang bahagi ng iglesia ay mahalaga dahil iniligay ka ng Diyos sa lugar na ito, sa church na ito, for His glory. At maluluwalhati mo ang Diyos sa pamamagitan ng paggamit mo ng kakayahang kaloob sa iyo na dapat mong matiyak mula sa pagmamahal. Doon mo ma-i-express, doon mo mapapatunayan na mahal mo ang iglesia. Hindi nakukuha sa laway yan. Sabi ko nga, tumatalsik lang yung laway. I love the church. So what? Anong laman nun? Using your gifts in love, with love, for love, to His glory. Yun yun. Hindi para sumikat ka, o ma-appreciate ka, o ma-recognize ka every year. We recognize those brethren na nagpagal. Maganda sana yon, pero I'm inconvenient sa ganung mga practices. Baka wala nang tanggapi sa langit, pras.
Inconvenient lang. Kaya mainam na iwasang maliitin ang kaloob sa iyo para sa mabuting kapakanan ng buong iglesia. Hindi mo maaaring sabihin, hindi ka mahalaga, ni hindi ka kailangan ng ibang kapatiran. Huwag ka matutuksong ganyan, kapatid. That's wrong. Kaya, call your pastor o text your pastor pagka natutukso ka ng ganyan. Na parang hindi mo makita anong lugar ko sa church. Dahil may danger dyan. Papasukin ka ng temptation or papasukan ka ng spirito para mag-isip ka ng masama. Malayo loob mo. O kung ano man. So, yun ang number 1. Hindi mo kailangan at itakwil mo ang temptation na isipin at sabihin hindi ka mahalaga. That's wrong. Pangalawa, lalong umilag ka sa pagmamalaki at isiping mas mahalaga ang kakayahang kaloob sa akin kaysa iba. Yan naman yung kasalanang hindi mo dapat isipin na hindi mo kailangan ng kapatid. Dahil walang church na isa lang. Yung sinabi na ni Paul walang katawan na isa lang bahagi. So that's even wrong. Yung una, negative, hindi ako kailangan. Tapos yung isa, masyadong magaling, wala siyang kailangan. Hindi ko kailangan ng kapatiran, nega. At yung isa, sobrang positive, hindi ko kayo kailangan. At yun ang sinasabi. Yun ang picture. Iwasan mo yan. Dahil nakadepende sa lahat ang bawat isa. Nakadepende sa lahat ang bawat isa. Balik tayo sa ating text. Kasi madalas nami-miss ito, pero isa sa mga kaibigan nating mas matandang pastor na mula nung sinabi niya ito, hindi ko yun makalimutan, na marirealize mong bahagi ka nga ng church. Kapag yung damdamin o nararamdaman ng isang kapatid, ay ramdam mo rin. Ayokong gamitin yung emotional part. Hindi. Yung term na ramdam mo. You've been there. Parang gano'n. Bakit? By illustration, sumakit yung ngipin mo, lahat ng buong katawan mo, di ba? Apektado, di ba? Kakapraso yan. Pero, mawala ka sa wisyo. Di ba? Nagpalinis ka ng ngipin, na marder. Ramdam ng buong katawan Kasi may sinabi dito, may sinabi siya rito Di ba? Balik kayo sa 1 Corinthians 12. Ramdam ng bawat isa. Yung pagpaparangal sa isa, pagpaparangal sa lahat. Di ba? If one member suffers, 26, all suffer together. If one member is honored, all rejoice together. Sa abot ng inyong senses, hindi lang pakiramdam to, pagkaunawa, etc. Naintindihan mo ba ito? Feel mo ba ito? Ramdam mo ba ito? Kasi yan ang pinaka-practical na hamon sa bawat isa. Ramdam mo ba ang saloobin na yan na ipinahayag publicly? Lalo na sa prayer meeting or sa personal conversation. How do you feel? Hirap gamitin yung emotion kasi umiiwas ako sa emotionalism. Yung problema ng mga tulad natin, umiiwas doon. Pero may emotion
Hindi makakatalikod doon. So, ramdam mo ba ang saloobin ng kapatid mo? 1 to 10. Anong points? Yun ang paunlarin mo yun. That you belong here. Hindi ka parang asiwa or uncomfortable or inconvenient. No? Kaya kung maintindihan mo ang sinasabi ng Panginoon at makakasunod ka sa itinuturo nito, makikita mo ang lugar mo sa iglesyang ito. Pangatlo at panghuli, may kaisahan at pagkakaiba sa iglesia. Obvious naman yun. Chapter 12, verse 20, As it is, there are many parts, yet one body. 27, now you are the body of Christ and individually members of it. So walang bahagi ng iglesia, gaano man may pagkakaiba sa iba, ang hindi angkop sa kaisahan ng iglesia kay Kristo. Kaya wag mong titingnan ang sarili mo, lalo na ang kakayahan mo. Huwag ka diyang manggagaling. Manggaling ka sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita na ikaw bilang bahagi ng iglesia ay may gagampanan tungkulin. Gaano man kaliit o kalaki ito sa tingin ng tao, it does not matter. All that matters, yung kalooban ng Diyos. Bakit nandyan ka? At inilagay ka bilang bahagi ng iglesia. Yun ang mahalaga. So, dahil walang bahagi ng iglesia, gaano man, may pagkakaiba sa iba, ang hindi angkop sa pagkakaisa. Bahagi ka, may ambag ka dun sa unity of the body. Ang pagkakaiba-iba ng mga kakayahang kaloob sa paglilingkod ay tungo sa pagkakaisa ng katawan. Nagaganap ito kapag nagkakaisa sa layunin at pamamaraan ng pagmamahal ang paggamit ng mga kakayahan. Iba't ibang kakayahang maipaglingkod, mga kaloob para sa pagpapaunlad ng bawat isa. Ang paggamit ng mga kakayahang ito ay tungo sa pagpapanatili at pagsusulong o pagpapaunlad, pagpapatibay ng umiiral na pagkakaisa kay Kristo. May given unity na tayo because of the saving work of Christ. At yan ay nare-realize sa kaligtasan na kay Kristo. May isa tayong Panginoon, may isa tayong Espiritu, may isa tayong pananampalataya, may isa tayong Ama. So lahat ng yan, objectively, ang pundasyon ng given unity ng mga mananampalataya sa buong mundo. Bagaman natin ang mga teologo natin ng church bilang triumphant and militant. Pero there is only one body. Kaya sino mang na kay Kristo na nasa ibang church, kapatid mo yun. Kaya nga, ang beauty ng church communion, may mga strength kasi ang local church na kailangan ng ibang church. Kung paano may mga strength ang individual na mga kapatid na kailangan ng ibang kapatid. So, ganong principle. Kaya nga sa pabasa communion, nasabi natin, kung kailangan ng isang Kristiyano, ang mga Kristiyano, o ang ibang Kristiyano, kailangan din na iglesia ang ibang iglesia. Dahil doon marirealize ang kapahayagan ng karunungang inilagay ng Panginoon sa iglesia. Kaya mula dito, ang hamon at aplikasyon. Bilang bahagi ng iglesia, responsibilidad mo na malaman kung anong lugar meron ka at tungkuling gagampanan sa iglesia.
Si Pastor Roy, nung na-ordain, I know na nireview siya sa kanyang mandate, sa kanyang responsibility to the church. And at the same time, yung church na kumikilala sa kanya ay nireview, nirefresh sa kanilang responsibility towards their pastor and his family. How about sa membership? And I hope nadaanan nyo yan sa course ng membership class. May mga particulars na responsibilities ang iglesia na articulated ng church covenant. Kanina nag-church covenant kayo. O ni-rehearse nyo ang church covenant. Yun ang mga tungkuling magpapatibay sa inyo as articulated. Kaya titingnan mo ang kakayahan meron ka na maiambag sa lakas at kagandahan ng iglesia. Alam mo na ba? Yan ang una. Pangalawa, ang pagiging bahagi ng iglesia ay may layunin hindi lamang magpabanal, kundi maging kagamit-gamit para sa ikabubuti, ikaayos, ikatitibay, at ikaunlad ng buong iglesia. Kaya hindi mula sa Espiritu ng Panginoon ang anumang kakayahan sa ikahihina, ikawawasak, ikapaghahati-hati, lalo na ikagugulo ng iglesia. That's from other spirit. Dahil maliwanag ang objective ng Banal na Espiritu. Not only to maintain that unity in Christ, but to maintain that through using or exercising diverse gifts for the edification of the church. Kaya iwasan natin ang isipan at salita na makapagpapahina. Iwasan natin ang isipan at salita na hindi makakabuti. Pangatlo, ang pagtuklas at pagtiyak sa kakayahang kaloob ng paglilingkod ay nagmumula sa hangarin. Anong desire mo para sa church? Nagmumula yan doon sa hangad mo. Anong hinahangad mo para sa iglesia? Nagmumula sa hangarin, pagkilala at pagsusuri ng sarili. Anong bahagi ko sa ikakatupad nung pinagpe-pray ng church? Anong part ko sa fulfillment ng desire ng church? Kailangan makita mo sarili mo kahit konti, kahit maliit lang. At pagsasakatuparan ito sa ilalim ng pangangasiwa at sa kaayusan. So in order, tulad ng sabi ni Paul sa 1 Corinthians 14, God is the God of order. Kaya nga inaayos niya kahit ang paggamit ng mga kaloob. Hindi pwedeng may kakayahan ka, gagamitin mo yan ayon sa iyong pamamaraan at ayon sa iyong gusto. Hindi, may regulasyon. Classic example, tongue speaking, di ba? One at a time, hanggang 3. At panghuli, walang babae. Kaya bagsak na yung iglesia na may tongue speaking sa kanilang congregation. Dahil hindi lamang tinuturo sa kanila how to speak, but lahat sila sa pangunan ng mga kababaihan. That's an biblical practice according to 1 Corinthians 14. So may regulation, may order ang paggamit. At sino magre-regulate niyan? Yung mga office bearer. Ask your pastor and deacon. How? Paano ko i-exercise ang kakayahang ito for the edification or for the good of our church? Panghuli, mula sa mga pangangailangan nakikita, naririnig, sa pangangaral at pagtuturo, nakikita mo ba ang sarili bilang bahagi ng katugunan o kasagutan?
So, may mga pangangailangang lilitaw sa business meeting nyo. May mga pangangailangang uusbong sa mga prayer concerns and items or requests sa prayer meeting nyo. Tingnan mo sarili mo. Anong part ko dyan? May bahagi dapat ako dyan. Dapat kailangan mo makita ang iyong sarili riyan. Or else, tanungin mo, bakit ako miyembro ng church? Ay, hindi ko makita yung sarili ko dito. Baka nagkamali ako. There's something wrong somewhere. Pag hindi mo nakita ang sarili mo sa condition at situation ng iglesia, lalo na sa pangangailangan nito. Diyan may ambag ang membership. Katambal ng leadership. So, nakita mo na ba ang lugar mo? Napatunayan mo na ba ang kakayahan mo? Ginagawa mo ba yan ng may pagmamahal? More on that sa second lecture. Let us pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Naway kalugdan po ninyo ang paraan ng aming ginawang pagbubulay ngayon sa paksa at sa concern na may kinalaman sa inyong katawan, ang iglesia. At tulad ng aming challenges na lumutang, makita namin ang aming sarili sa liwanag ng inyong layunin. Dahil nais namin makapagbigay ng kaluwalhatian sa inyo, nais namin maparangalan kayo sa mga kaloob na meron kami na gagamitin namin mula sa pagmamahal. Alang-alang sa kapurihan at kaluwalhatian ng aming Panginoong Hesus. Amen.